The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds, in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to others to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bigyan po natin ng clarification yung pananaw na kapag ikaw ay tumutulong o di kaya nagbibigay sa kapwa mo, kinakailangan na hindi ito ay pinagsasasabi sa ibang tao para ikaw ay umani ng papuri. Okay, unahin po na natin doon po sa unang bahagi ng gospel. Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Simple lang naman ang sinasabi nung binasa ko ulit na bahagi ng gospel. Kapag gagawa ka ng mabuti, yung intention mo ay hindi para mapansin ka ng iba sa ginagawa mong mabuti. Ulitin ko po, kapag gagawa ka ng mabuti, dapat purified yung intention. It is not for you to intend or to have the motive of being praised or being appreciated dahil gumawa ka ng mabuti. Perhaps, yung intention sa paggawa ng mabuti ay para makatulong. Para yung isang nangangailangan ay hindi na mangailangan, bagkus merong isang taong katulad mo na lumapit na mismo para siya ay abutan ng tulong. Ulitin ko po, hindi para umani ng papuri ng ibang tao. Well, there are people who are like that. They want to give, they want to help so that they would be praised by others. Take that away. Hindi ka dapat naaani ng papuri at hindi mo dapat nagugustuhin na papurihan ka sa ginawa mong kabutihan. Pangalawa, may mga nagbibigay naman po na sabi nila, wag nyo na lang sabihin na nagbigay, and we commend such person for being humble, for doing things in secret. Wag na lang na ipagkukwento yan. In fact, kapag ganito po ang sinasabi ng ibang tao na tumutulong sa kanilang kapwa at makikiusap, wag mo na lang sasabihin, naaalala ko yung nangyari din sa banal na ebanghelyo nung pinagaling ni Jesus ang isang leproso. Ang sabi ni Jesus doon sa leper, sige, wag mo na lang ipagkukwento ito sa iba. Naalala niyo yun. Ganun ang kanyang bilin. Pero ito namang leper, hindi niya makontain yung kanyang kagalakan at labis-labis sa pagpapasalamat, kaya off he went, chinismis din niya sa iba. Kung kaya naman, maalala din ninyo, saan man magpunta si Jesus, ang dami na tuloy dumadagsa na mga may sakit, nakikinig sa kanya, dahil nga kumalat na yung chismis. Talagang gumagawa ito ng kababalaghan.
Ang tanong ko dito, si Jesus po ba na tumulong ang siyang gustong magpapansin? Hindi. Dahil sinabi nga niya, huwag mong ipagsasasabi. Walang mali kay Jesus, wala ding mali doon sa mga taong tumutulong. Huwag nyo nang ipagsasabi ito. Pero mali din ba ng isang tao na nabahagi na ng tulong, nakaamot ng tulong, na siya ay magkwento din ng kabaitan ng tumulong sa kanya? Palagay ko hindi mali. Palagay ko siya lang din naman ay nagpapahayag ng kanyang nag-uumapaw na kagalakan at pagpapasalamat dahil merong isang taong tumulong sa kanya. So here, we have two people involved. Yung isang tumulong, hindi naman niya pinangangalandakan yung kanyang pagtulong, pero yung natulungan, siya naman ngayon ang nangangalandakan na merong tumulong sa kanya. I don't think merong mali sa ganong sitwasyon. Tatandaan natin, ikaw na nakatulong, hindi ka nagmamalaki. Pero hindi rin mali na yung natulungan mo, kahit na pinakiusapan mo, na wag nang ipagsasabi, ngunit hindi niya makontain yung kanyang nararamdamang kagalakan at pagpapasalamat, nagkwento sa iba. It's okay, I think, for that person who received your help to speak out and tell other people about your generosity. Wala kang na-violate dito, naturo ng Diyos. At ito naman, nagpapasalamat lang, di naman siguro violation yon, kundi it's just an expression of joy and gratitude. Pangatlo, na dapat tandaan natin dito, secret daw ang gagawing pagtulong. Ibabalik ko sa inyo yung tanong, meron ba ngayon nasisikreto? Kapag ikay tumulong, nasisikreto pa ba yan? In the first place, yung taong tinulungan mo, nakakaalam na ng ginawa mong pagtulong. Yung sikreto, ikaw lang nakakaalam. Pero yung taong natulungan mo, di na sikreto yan dahil nalaman na niya na ikaw ay tumulong. At kung palagi ang pagtulong na ginagawa mo, hindi lang siguro niya sasabihin na, alam mo, yung taong yan tinulungan ako, bagkus ganito pa ang description na gagawin niya tungkol sa iyo. Napakabait niya. Napakabait niya. Wala pong mali sa ginagawa mo. Kung sakali man, alam na ng buong populasyon dyan sa community mo, kung saan ka man nakatira, na ikaw ay mabait. Hindi mo pinangangalandakan ng iyong kabaitan. Your action speaks for yourself. Kaya lang naman niya naging legendary sa mga kwento dahil nakita nila na talagang consistent ka sa pagtulong, kaya hindi ka lamang nagbibigay, na-expand pa yung pagkakilala nila sa iyo. Napakabait ng taong yan. Matulungin, sobrang bait. Talagang iniisip ang kapakanan ng iba. Ang dami na ng mga magagandang mga pananalita na ngayon ay sinasabi tungkol sa iyo. Is that wrong? No. Because in the first place, you are just helping. And it is the other people making these announcements to others that you are such and such a person. Sa makatwid, ang tinitingnan naman ho natin dito lagi is, ang tao ay dapat umani ng papuri, pero hindi dapat ikaw ang naghahangad ng papuri. Hayaan natin na yung iba ang mag-offer niyan sa iyo. Nakaka-turn off din po, di ba? Na yung isang tao mismo, ipinagpipilitan niya na dapat siya ay pansinin, dapat siya ay i-recognize, dapat siya ay papurihan. Palagay ko, yung kabuuan ng ebanghelyong ito, ganito ang mensahe at sinasabi, if you're going to be praised, do not seek such praises. Let others praise you. Hayaan mo silang magkusa na purihin ka. Hindi ikaw ang naghahangad. Hindi ikaw ang umaamot. Hindi ikaw ang nakikiusap. Hayaan mong yung iba ang makakita ng ginagawa mo. Wala kang hinahangad na iba, kundi makatulong lang at makipagkapwa. My dear friends, brothers and sisters,
we see here the wisdom of God telling us that indeed He is the rightful person who should reward us for whatever good deeds we do to others. But then, we cannot also blame if other people, out of the goodness and joy of their heart, who received help from you, may also praise you. Wala hong nalabag sa turo ni Jesus nung sinabi niya na ikaw ay umani na ng papuri sa ibang tao, ay hindi ka napapupurihan ng Diyos. Hindi naman po ganun yun. Yun ay para lamang sa mga tao na naghahangad lagi na siya ay papurihan at i-appreciate. Pero ikaw na tumutulong at hindi naghahangad niyan, ibibigay sa iyo yan, hindi lamang ng Diyos, kundi pati ng kapwa mo. As we end this reflection, brothers and sisters, this wise counsel that comes from the Lord not only enhances our image in His eyes and in the eyes of our fellow men, but this also enhances our character. And that character or attitude reflects the humility that we should imbibe. Sa kapakumbabaan, hindi natin pinalalaki o pinalalapad ang papel natin sa buhay ng ibang tao. Bagkus sa kapakumbabaan, tayo ay gumagawa ng bagay upang makita ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa mong mabuting bagay sa iyong kapwa. Amen.